Ayan, what's up, Dribblers at mga ka-shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Ito nga po naging sagot, tugon ni Glenn Cobuntin sa naging away nila ni Poy Eram. At eto, Barangay Ginebra San Miguel, isang panalo na lang para makabalik na sila sa PBA Finals. Tara, pag-usapan at talakayin po natin yan matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. At lahat po ng ating shoutout nasa dulong bahagi lang po ng bidyong ito. Inamin nga po ni Glenn Cobuntin na nagulat siya sa ginawa ni Poy Eram na humantong sa mainitang away sa kanilang pagkatalo sa Game 3 ng 49th season ng PBA Commissioner's Cup Semifinals 103-98. Diyan nga po yan ginawa sa loob ng Smart Araneta Coliseum. Narito po si Glenn Cobuntin sa ulat ni Justin Pacnis ng Breaker Time. Siyempre, tao lang naman tayo. Hindi siya tinawagan ng foul. Parang yun lang feeling niya. Masyadong maraming nakahawak sa kanya. Hindi napansin ng referee. Siyempre, halo-halo na yung emosyon. Sabi ko kasi, tama na. Kasi baka madalawang technical pa eh. Sobrang importante sa game ng tao. Yun lang naman yun. Para sa akin mga shooters, no, hindi po kanais-nais na may nangyayari sa dalawang magkakampi sa isang kupunan sa isa pong ganitong pangyayari mga shooters. Dapat lagi lang mangibabaw ang malamig na ulo para walang mangyaring ganitong sitwasyon. Pero sa kabila nga po ng pangit na insidenteng iyon ay sinabi naman po ni Glenn Cobuntin na okay na ang lahat sa pagitan nila ng kanyang kapwa taga Cagayan de Oro native. At naintindihan nga daw po ni Glenn Cobuntin si Poy Eram. Narito pong muli si Glenn Cobuntin sa ulat ni Justin Pacnis ng Breaker Time. Kasi high emotion eh. Kasi una, ang pangit ng laro namin. Friendly fire lang naman yon. Sobrang tagal ko nang kakilala si Poy. Wala yon. Mapagkumbaba nga pong pahayag ni Glenn Cobuntin. Ako as a coach, ayaw kong mangyari ito sa mga manlalaro ko. But only that's my point of view mga shooters. Depende naman kasi yan sa emotion ng isang players. Pero ako as long as na may mangyayaring ganito, ako mismo gigitna kapag ako yung coach ng kabilang kupunan na alam ko nagtatalo ng dalawang player ko, ako na mismo gigit at aawat sa kanilang dalawa para matapos yung kanilang pinagtatalunan mga shooters. Hindi na dapat pinapahaba ito. As a coach, dapat talaga ikaw yung maging ama ng mga player mo. Eto, pag-usapan naman po natin itong Barangay Ginebra San Miguel. Muli nga pong tinambakan ng Barangay Ginebra San Miguel ang Northport Batangpier sa kanilang Game 3 ng 49th season ng PBA Commissioner's Cup 127-100. Katulad ng mga naunang dalawang laro, isang lopsided win para sa Gin Kings na umabot pa sa high 38 points ang kanilang naging kalamangan. Ang tanong, makabalik pa ba ang bagitong Northport Batangpier sa seryeng ito? Sa kasaysayan ng PBA, tanging San Miguel Beermen pa lang ang nakagawa niyan sa isang best of 7 finals. Laban nga po yan sa Alaska Aces. Matagal na po ito. Halos 10 years na, noong 2015, 2016 All-Filipino Cup. Kung yan nga po ay magagawa ng Northport Batangpier, mayroon tinatawag na himala para malampasan nila ng Batangpier ang lamang ng Barangay Ginebra San Miguel. Kasi mga shooters, sa pagkatalo nila, may average silang 20.3 points sa seryeng ito. Medyo malaki po kasi yung kalamangan na itinatalagan itong Barangay Ginebra San Miguel. Again, tambakan eh. Tambakan po yung kanilang nagiging bakbakan. Ang pagbabalik aksyon ni Jamie Malonzo ay isang mahirap pigilan na sa dati niyang kupunan. Hirap na hirap itong Northport Batangpier kay Jamie Malonzo. Parang ginulantang sila ni Jamie Malonzo kasi nung unang nakatapat nila, eto nga pong Barangay Ginebra San Miguel nung elimination round, wala po yung Jamie Malonzo. Ngayon nagbabalik yung Jamie Malonzo sa aksyon, talaga naman pataas ng pataas ang kanya pong nagiging performance. Ngayon nga pong Game 3, tinanghal pa siyang best player of the game sa kanya pong 25 points, 8 rebound. Lahat yata ng mga players ng Barangay Ginebra San Miguel pwede pong umiscore. Tingnan po natin ang kanilang scoring ngayon pong Game 3. Malonzo, mayroon pong 25 points. Import na si Justin Brownlee, 22. Si Japet Aguilar na nakaraan, nag-ambag ng 31 points. Ngayon, may 17. Thompson, 15. RJ Abarientos, 10. Si Rosario, may 10. Etong si Aham Nisi, may 6 na puntos. Si Stephen Holtz, 5.
Pero yung dalawang huling nabanggit, sina Ahamnisi at Holtz, pwede din pong kumamada yung mga yan. Kaya papaano pipigilan ng Pagitong Northport Batang Pier ang kanilang kalaban dito sa PBA Commissioner's Cup Semifinal Series? Tanging import lang nila itong si Kadim Jack ang siyang tumitikada or umi-score ng double digit. Magandang numero dito sa Northport Batang Pier ang binibigay ng kanila pong import na sa kasalukuyan siya ang nangunguna nga po sa best import. At eto nga pong trio nila ay nawawala. Particularly ito pong si Arvin Tolentino, Joshua Monson. Tingnan po natin kung papaano yung kanilang scoring. Ito nga pong si Kadim Jack, mayroon pong 32 points. Ito pong si Arvin Tolentino, 15. Although may 15 si Tolentino, yung kasunod niya, Paulo Taha, 11. Paano naman yung mga susunod niyan, mga shooters, di ba? So, tatlo lang sila ang kumamada ng double-digit performance. Huli na nga pinasok. Ito nga pong si Paulo Taha. Joshua Monson, hindi nga po umabot sa double-digit performance. 5 points. Yung si Navarro, si Will Navarro, na umiscore ng 23 points noong Game 2, ngayon po nawala yung 20. Diba mga shooters, naging 3 na lang po yung kanyang 23 points mga shooters. Paano nila susolusyonan itong problema nila kontra sa matikas na kupunan ng Barangay Ginebra San Miguel na handang-handa pagpasok nga po nitong playoffs o ng semifinals laban sa Bagitong Northport Batang Pier. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion, dyan po natin yan pag-uusapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Pero katulad po ng ating nakagawian, shoutout po kina